Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga aso, man's best friend. Patunay dito ang isang fur baby na kasama niya ang kanyang amo through ups and downs. Sabay kasi silang namumundok. Matayog ang pangarap ng mountaineer na si Henry. Ang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo sa Mindanao. Kasama ang kanyang alaga, ang asong si Bundok. At ang pangarap nilang ito, hindi rin malabong ma-achieve. Si Bundok kasi isang Philippine forest dog. Ang mga Philippine forest dog na binansagan ding aso ng gubat o witch dog, kilala sa kanilang pambihirang lakas at liksi. Kahit mainit po yung panahon, matibay po sila. Pagkasama ko siya sa pamumundok, wala din akong alinlangan na baka alagaan ko siya. Kasi po si Bundok po napaka-behave po during trail, saka masunurin. Kahit first time niya sa isang lugar, alam na po niya agad yung daanan para po siya nagiging isang tour guide. At nagsi-step by step na raw sila para sila sumakses. Sa ngayon kasi, ilang bundok na raw ang napagtagumpay ang akyatin ni Bundok. Si Bundok po, nakaakyat na po siya ng 14 mountain sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Minor and major na rin po, may mga dagat na rin po siyang napuntahan. Ano naman kaya ang paghahanda ni na Henry at Bundok para sa kanilang Mount Apo adventure? Ang paghahanda po namin ni Bundok sa Mount Apo ay yung pag-aakyat namin ngayon na mga major mountain dito sa Luzon. Para po pagdating po doon, handa po yung katawan namin, di basta-basta ang Mount Apo. Pero alam niyo ba ng Philippine Forest Dog na higit sa kanilang liksi at lakas, napaka-special ng mga aso ng gubat dahil sa napakalalim itong ugnayan sa ating kasaysayan. Ang mga Philippine Forest Dog ay isang indigenous breed ng primitive dog na nagmula sa Pilipinas. Katunayan, may posibilidad pa na bago pa dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan noong 1521, may mga Philippine Forest Dog na sa ating kagubatan. Pinaniniwala ang kasakasama sila ng ating mga ninuno noon sa pangangaso. Kaya sinusulong ngayon ng ilang grupo na kilalanin ng mga asong gubat bilang kauna-unahang aso na pure breed mula sa Pilipinas. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa ika-38 anibersaryo ng Philippine Eagle Foundation, masaya nilang ibinalita ang matagumpay na pag-hatch ng ika-31 chick o eaglet sa kanilang pangangalaga. Kilalanin natin si chick number 31. After 31 hours. Sa videong ito, makikita ang matagumpay na pag-hatch ng pinakabagong hatchling sa PEF o Philippine Eagle Foundation. Mga kapuso, meet Riley o si chick number 31. Si Riley na nag-hatch nito lang January 16, offspring o anak ng mga agilang sina Sinag at Dakila. Yan, wala tayo kumuton. Ang pagdating ni Riley, napaka-espesyal para sa PEF. Maliban kasi sa pinagdiriwang ng foundation ay ka-38 nitong anniversary. Ang pag-hatch ni Riley ang siya raw pinakaunang documented na unassisted natural hatching sa bansa. Kapag ang iglit ay nag-hatch naturally, unassisted siya, napakaganda yan para sa amin kasi that indicates na siya ay isang healthy iglit. Kumusta naman kaya ngayon si Riley? Kuya Kim, ano na? Ang Philippine Eagle o Pithecophaga jeffrey ang tinalagang pambansang ibon ng Pilipinas noong 1995. Sila ay mga diurnal. Ibig sabihin, sila ay aktibo sa umaga at natutulog sa gabi. Kahit na isa sila sa pinakamalaking ibon sa buong mundo, mabibilis silang kumilos at lumipad, kaya isa rin sila sa tinuturing na pinakamagaling na hunter sa kagubatan. Pero critically endangered na mga ito. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ng PEF para makonserve at mapangalagaan ang ating pambansang ibon. Na-intensify natin itong trabaho sa captive breeding para matulong yung mga na-produce na iglit galing dito sa captive bred na agila ay ang purpose naman natin is release back into the wild. Yung sa field research naman, patuloy ang kanilang pagsubaybay. Kumusta naman kaya si Riley isang buwan matapos na mag-hatch? Maganda ang kaniyang kalusugan. At nandito na siya sa 1 kilo and 735 grams. May idea ba kayo kung paano nila nilalapitan ang mga munting agila nang hindi ito sinasanay sa tao? Alam niyo ba na tuwing lumalapit ang mga staff ng Philippine Eagle Foundation sa mga eaglet, nagsusuot sila ng mga hand puppets na dinisenyo para magmukhang ulo ng isang adult na agila. Ginagawa ito para hindi masanay sa tao ang mga eaglet. Nakakatulong daw kasi ang limited human contact para masigurong pagiging matagumpay ang natural pairing nila sa ibang agila.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi raw makahinga ng maluwag ang mag-asawa mula Palawan nang may nag-trespass sa kanilang tahanan. Hindi kawatan kundi isang mabahong hayop. Anong hayop kaya ito? Naantala raw kamakailan ang tulog ni Elani nang may naamoy raw siyang panganib. Inala kasi niya may nag-trespass sa kanilang tahanan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Tumatahol yung aso namin kasi may doon silang naaamoy na kakaiba siguro. Akala naman namin yung nagja-jogging lang kasi nga madaling araw na. Talagang hindi na kaya yung amoy. Maikumpara ko po, parang kape po. Iba rin yung amoy ng asopret. At nang mag-ikot daw sila ng kanyang mister sa kanilang bahay, dito na raw nila na-corner ang trespasser. Kamukha po siya ng baboy ramo. Parang durian din siya, wala lang tinik sa liig. Isa pala itong pantot o kung tawagin sa Ingles, Palawan Stink Badger. Tuwang-tuwa naman ako na nakakita ako ng personal. Tuluyan na kaya makahinga ng maluwag ang mag-asawa? Kuya Kim, bakit mabaho ang amoy ng mga pantot? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang mga pantot o Midaus marche, notorious dahil sa kanilang di kaaya-ayang amoy. Yung amoy nila is galing yon doon sa mga specialized na anal glands nila. It acts as their self-defense mechanism. Kayang spray yon up to 1 meter. And sabi nila, yung amoy daw nun, kayang umabot ng 1 milya. Ang naturang likidong ito nagtataglay ng iba't ibang kemikal gaya ng thiols at sulfur compound na siyang rason para sa mabaho nitong amoy. Ito ang kanilang paraan para iwasan ang mga hayop na gusto silang hulihin o saktan. Ginagawa din nila ito para markahan ang kanilang teritoryo. May mahaba rin sila mga kuko na siyang ginagamit nila sa paghukay para makahanap ng malalaking freshwater crabs o maliliit na insekto. Ano naman kaya ang ginawa ni na Elani sa pantot na naligaw sa kanilang bakuran? Hinayaan lang po namin kasi bugawin namin baka biglang uutot. Pagbalik ko akala ko nandun pa, wala na. Kaya medyo nalungkot din ako na wala siya. Alam niyo ba na hindi lang mga hayop gaya ng pantot ang mabaho, pati mga halaman gaya ng isang ito ng amoy, baho raw ng isang patay o bangkay. Ito ang corpse flower o Amorphophallus titanum. Ang amoy nito ay may tutulad sa corpse o bangkay o di kaya nabubulok na karne. Bunso nito ng mga kemikal gaya ng putrescine at cadaverine na matatagpuan sa naturang bulaklak. Umaalingasaw man ang bulaklak na ito, malaki daw epekto nito para ang naturang halaman mag-propagate o dumami. Ito raw kasi ang nakakaakit sa mga pollinators gaya ng mga langaw na siyang may dalang pollen at tumutulong sa pollination. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Malupet ang alagang pusa ng isang nakilala naming veterinaryo. Isa itong wildcat sa Africa. Pero legal nga bang mag-alaga nito? Kuya Kim, ano na? Pinupusuan online ang pusa ng veterinaryong si Doc Edmar. Ang kanya kasing fur baby na si Seiko. Ibang itsura sa nakasanayan nating pusa. May maliit na ulo, malalaking tenga, at may golden yellow na coat o balahibo. Si Seiko kasi isang wildcat. Eddie Meow. Yung alaga ko is African cerebral cat. So, hindi siya domesticated cat. So, natatagpuan sila sa Africa. Yung mga breeders is from Russia and Ukraine. Para ka nag-alaga ng pusa na kasing laki ng aso. So, yung mga ugali nila is parang aso din. Kaso medyo lang sila, makulit. Meron silang mannerism na mahilig talagang mangkaltok. Like, aakit sila sa likod mo, then babatukan ka nila. Or kahit nakahiga ka, kakagatin ka lang. Kung nag-alaga ka ng pusa, matik na yun na makakuha ka talaga ng mga kalmot. Gayunman, napaka-loyal daw nito. One-man pet sila. So, ibig sabihin nun is, kung sino lang nag-aalaga sa kanila, sila lang yung nakakabuhat sa kanila. Pero legal bang mag-alaga ng isang wildcat dito sa Pilipinas? Kuya Kim, ano na? Ang mga serval o Leptilurus serval ay mga medium-sized na wildcat. Dahil sa kanilang mahabang mga binti at leeg, binansagan ng mga itong giraffe cat. Sila ay mahuhusay na hunter. At di tulad ng mga domesticated cat na takot sa tubig, ang mga serval magagaling lumangoy. Sila ay native sa Africa at madalas nakatira ang mga ito sa mga wetland, moorland o di kaya bamboo thickets o kawayanan. Pero kung sila ay native sa Africa,
Legal ba ang pag-aalaga ni Doc Edmar ng serval cat sa Pilipinas? Kapag may papers ka, legal siya. Kaya bago raw niya ilalagaan si Seiko, sinigurado niya munang kumpleto ang dokumento nito. Kailangan mo munang kumuha ng site test from origin country kung saan mo siya bibilhin. Then, kukuha kang site test dito sa Pilipinas. Then, kapag na-approve na yun, ilalakad na natin siya sa DNR. Then, sa BAI, pag na-approve na lahat, pwede mo na siyang papuntahin dito sa Pilipinas. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala. Ang ating mga alaga, may breed man o wala, deserve ang ating pagmamahal at kalinga.